Maraming hamon ang kinaharap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nagdaang taon, partikular na ang sektor ng agrikultura. Ano-ano nga ba ang dapat nating asahan sa sektor ng agrikultura sa pagpasok ng 2025? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV. Sa gitna ng mga kalamidad na tumama sa bansa ngayong 2024 at labis na nakapaminsala sa sektor na agrikultura, sinikap ng Department of Agriculture na matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Mga 17 bagyo po ang dumaan at hindi pa po natin nababanggit ang El Nino at La Nina. Kaya sa taong pong 2024, medyo bumaba po ang ating produksyon ng agrikultura. Apektado po tayo ng maraming bagyo at yung tagtuyot. Nag-negative 2.2 po ang ating production. Pero sa kabila naman po nito, naging maaga po ang Departamento ng Agrikultura para po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga magsasaka at mangingisda. At sa pagpasok ng taong 2025, sinabi sa programang Mike Abby Live na Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio na hindi sila titigil sa pag-agapay sa sektor na agrikultura. Bahagi ito ng direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magtuloy-tuloy ang sapat na pagkain para sa mga Pilipino. Masasabi ko pong magtatagumpay. Marami po tayong nailunsad na mga programa. Lahat naman po ng mga nakaprograma po natin o mga nakapila pong intervention para po masiguro po ang sapat na pagkain po para sa bawat Pilipino. Sabi nga po ni Pangulo, wala pong magugutom na Pilipino. So para po masiguro na meron po talagang sapat na pagkain, patuloy po yung pagbibigay namin ng mga intervention sa ating farmers at fisher folk at tinutugunan po natin na meron po tayong sapat na supply. Kamakailan nga po ay ang ating staple food, yung rice. Ito po ang pinaka-importante. Meron po kaming inulunsad na Rice for All. 40 pesos lang po ito per kilo. Sa Enero 2025, maglulunsad sila ng Sulit Rice at Nutri Rice. Ang presyo aniya ng Sulit Rice ay naglalaro sa 35 o 36 pesos kada kilo at maganda rin ang kalidad. Tuloy rin ang pagtuturo nila sa mga magsasaka kaugnay ng post-harvest programs upang hindi masira ang mga agricultural products sakaling marami ang kanilang maiproduce o maani. Kabilang na rin dyan ang pagpaparami sa mga isda. Ang paglaban sa African Swine Fever ay pinaiigting din. Ang affected po actually ito ay 6,058 barangays, pero sa ngayon po ay 365 barangays na lang po as of our data po ng December 6, 2024. So nabawas naman po, ibig sabihin po nagiging epektibo naman po ang ginagawa pong hakbangin ng Department of Agriculture. At meron po kasi tayong dumating na po ng mga vaccine. Dagdag ni Asik Panlilio, hindi rin sila tumitigil sa iba pang programa tulad ng irigasyon, pataba, pautang sa mga magsasaka at mangingisda at marami pang iba. Meron po tayong bagong amended na batas, yung Agricultural Tarification Act. Yun, correct. Para po ito sa ating mga rice farmers. Dati po ang allocation po natin ay 10 bilyong piso kada taon. Ngayon po ay naging 30 billion pesos na po triple ito. Pala yan. 30 billion. Na po, opo. Ang layunin po nitong 30 billion, ang gamit po nito ay 9 billion po para po sa mga makinarya. So since magiging moderno na pong lalo ang ating mga equipment na pangsaka po ng rice, lalaki po ang ating production. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa.